Yan guys, pasyal muna tayo dito sa Dolomite Beach. So napansin natin nandito yung mga siguro tambak ata ito ng mga basura na nahukay sa dito sa karagatan sa gilid. So dito muna nila tinambak. Mukhang wala pa atang maghahakot ng mga basura na galing dito sa baybayin ng Manila Bay dito sa Dolomite Beach. So ito lang yung madalas na problema pag nandito tayo sa Dolomite Beach, yung mga basura. Yan, hindi na talaga ito maiiwasan. Kailan kaya matatapos itong mga tambak ng basura? Hindi na natapos. So ngayon guys ay August 25. So maglilibot-libot muna tayo dito sa Dolomite Beach. So ito yung unang pagkakataon ulit natin makapasyal dito. Ang last pasyal natin dito sa Dolomite Beach ay nung 2022 pa. So pumunta tayo dito nung time na inauguration. Pero ito na yung Dolomite Beach. Parang napapansin ko nga parang lumiit na yung pangpang niya. Hindi na katulad dati na sobrang haba. Ayan, ako mapapansin nyo guys ha. Ewan ko lang kung nakapunta na kayo dito. Ayun lang yung sa tingin ko ha. Parang lumiit na siya. Hindi katulad dati na napakahaba nung time na nagkaroon ng inauguration dito. Medyo mahaba itong buhangin dito yung tambak. Pero parang ang liit na. So itong pagpunta natin itong building na to at saka yan, saka yun. Ayan, yan pa rin. Mukhang hindi na nabuksan. Tagal na nito. Itong building na to 2022 pa nakikita na natin. Kahit itong public restroom hanggang ngayon hindi pa rin na-open. Ayan, ito lang yung may mga problema dito sa Dolomite Beach na pwede tayo may kainan sana, kaya lang walang pwedeng masyadong tambayan katulad dito. Kung open lang to, pwede sana dito tumambay, no? Kahit habang mainit pwede ka na sana tumambay kahit dito sa area na to. Kung mapapansin natin yung buhangin dito sa area, sobrang dumi na. Ayan, hindi na ganun kalinis. Grabe talaga. Kahit paano marami pa rin tayo mga kababayan na pumupunta dito. Kahit ito, mapapansin mo may mga foreigner na pumupunta dito para tumambay dito sa Dolomite Beach. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyong kapihan, abang pangalan na ito, Mandamus Agencies Office. Opisina pala to. O ito, hindi na rin nabuksan. Sayang, no? Nakatambay na lang. Ayan. So ayan po, nakatambay, hindi na nabuksan. Yan, itong Dolomite Beach po, malawak din. Malawak ang area niya. Kaya lang, hindi na po yung unang Dolomite Beach na nakita na natin na napakaganda, no? Yan, sobrang dumi na niya. Hindi na ganun kaswabe dating pagpunta natin. Grabe na pala dito, no? Dumi, daming basura. Yan, ito lang po yung point of view Hindi naman ako sa naninira, kaya lang hindi na naalagaan ng LGU itong area na to compare dati. At saka yung area niya, ayan, kung mapapansin ko parang lumiit na yung etong sand na to. Dati sobrang haba ito eh, parang lumiit. Ayan po, ito, ayun, ang dumi, ang daming water lily po. Grabe, ang dugyot. Ano ba nangyayari dito sa Pilipinas, no? Kailan kaya matatapos itong mga basurang to? 2024 na pero ganito pa rin yung area natin. Hindi pa rin nagbabago. Ngayon po ay Sunday, August 25. 2024 po. Yan, so ngayon naglibot-libot muna tayo dito sa Dolomite Beach.
Bukas yan, puntahan pa natin yung pinakadulo. Yan, so ito yung pangyayari po wala tayong kasinungalingan dito. So ito lang po yung nakikita natin. At ito din po ang ating point of view. Yan. Hindi naman po tayo naninira sa ginawa ni Pangulong Duterte, kundi ito lang po yung nakikita natin ngayon na madumi po talaga itong Dolomite Beach at napabayaan na. Ayan. Hindi ko masasabi kung yung pondo ay sayang dito o okay lang din na pinagawa itong Dolomite Beach. Ayun, kayo na lang pong bahala mag-comment po kung anong masasabi nyo po dito sa area. Ayan, ito po yung malapitan. Ayan po, grabe, tambak po ng basura. Yan po, sana po magawan po ito ng paraan, mailinis po ulit. Sana mapaganda pa ng LGU itong area. Kasi sayang yung pondo nito kung papabayaan. Yan, sa di kalayuan naman po, matatanaw naman po natin yung reclamation site. Yan po, makikita natin na sobrang lawak na din po yung reclamation na nagagawa. Ayan, marami po tayong nakikita mga barko sa di kalayuan to. Kasi ito po yung mga trash boom. Ito nakakalat po, grabe. Ayan, diba ang nangyari dito sa Dolomite. Yan, ay makikita din tayo ng mga ipon na plastic. Yan, mga ipon na plastic. May napansin din po tayong upuan. Yan, ito yung mga napunta dito sa Dolomite Beach. Halos puro basura po. Yung trash boom, tinabi na lang po dito dahil hindi natin kinaya mangharang ng mga basura. Yan, ito na po yung pinakadulo ng Dolomite Beach. So kung mapapansin din natin dito sa area sa dulo, marami din pong tambak ng basura. Yan, no? Yan. Grabe, hindi ka na talaga mawari kung malilinis pa tong area na to. So, sobrang dami na ng nakaalong basura na maliliit dito sa area. Ayan, no? Ayan, may helmet pa. Ayan, no? May helmet pa tayo nakita. Helmet. Pati yung pangharang dito sa daan, mga kahoy. Ayan, no? Mga kahoy. Ito pa, basura, ang dami nga akutin ng DPS para malinis itong area. Ito, alam ko kung may makina na inimbento sila para malinis itong area, pero malamang hindi na ito magagamit. Ayan, grabe. Ayan, balik na tayo mga guys, punta ulit tayo sa pinakamaraming tao doon. Ayan, no? Doon lang sa harap yung maraming tao. Pagpapunta na dito, wala masyadong tao. So ngayon ay Sunday, dapat maraming namamasyal dito sa area. Pero ang nakita natin, puro tambak ng basura. Ayan. So ayan, kaya na maghusga guys kung ano masasabi niya dito sa Dolomite Beach, kung nakatulong ba talaga itong pagpapagawa o hindi. Kasi yung mga basura hindi din naman naalis, nandito pa rin sa paligid ng Dolomite Beach. Ayan. Hindi lang siya umabot ng Pangpang na malapit dati sa pader ng Ross Boulevard. So dahil meron ng sand na ginawa, so ito na yung itsura. Ayan, so tad-tad ng basura po mga guys. Ayan, hindi na talaga siya naalagaan ng mabuti.
eh nilipat na rin naman to sa LGU ng Maynila, kaya responsibility na po talaga nila na pangalagaan itong area. Kung hindi nila mapapangalagaan talaga, wala, mamatay lang tong areang to. Parang sayang lang din yung binabayad nating buwis dito para linisin araw-araw itong mga basura, diba? Yun po, yan, point of view lang po natin ito. Yan, ito lang po yung nakikita natin. Ito yung totoong pangyayari. Yan po. And so oras po ay 5:05. So hindi po natin masasaksihan ang sunset dito sa Dolomite Beach kasi natatakpan po ng mga ulap. May mga ulap po kasi na madidilim. Madilim ba yun? Basta yun. Basta may mga ulap siya. Hindi po malinaw po yung kulay blue na sky. Ayan, kung mapapansin po natin. Ayan, dami pong water lily. Grabe. Napansin ko dito, yung pantay pala ng buhangin hindi na maayos. Kumbaga wala na siyang, ano ba tawag doon, yung parang naglilinis ba para pantayin itong area. Hindi na siya yung pababa sa dagat. Ayan, di ba kung makapansin nyo, hindi na siya pantay na pababa sa dagat. Tabi-tabingi na. Ayan, tinubuan na po ng mga straw. Parang may nagtanim na po ng straw. Ayan, may mapapansin na rin pala tayong tumutubong halaman. Ayan o, tinutubuan na. Ayan, tinutubuan na sila ng halaman. Diba? Ang galing. Nabubuhay sila dito. Yan, ito muna po yung latest update natin dito sa Dolomite Beach. Yan, try po natin balikan ito bukas kung meron pa rin pong ganap dito. Yan, maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito po si JR Doria TV. Thank you po. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi. God bless po. Yan, dito naman po malapit sa US Embassy. Malinis naman po dito yung buhangin niya. Wala pong tayo masyado makikita ang basura. Ayan, kahit dito malinis naman.